Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel, at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang gabi ay tahimik ngunit puno ng tensyon. Sa ilalim ng mga kumikislap na bituin, si Jesus ay naglakad patungo sa hardin ng Getsemani kasama ang ilan sa kanyang mga alagad. Ang hangin ay malamig, ngunit ang bigat ng nalalapit na mangyayari ay nagpapainit sa kanilang mga puso ng kaba. Panginoon, ani Pedro, na naglalakad sa likuran ni Jesus, ano po ang nais niyong gawin namin ngayong gabi? Huminto si Jesus at tumingin sa kanyang mga alagad. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may tibay ng loob na nagpapalakas sa kanila. Manalangin kayo, ang sagot ni Jesus. Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Habang sila ay dumating sa Getsemani, nagpakita ng kakaibang pagkilo si Jesus. Ang kanyang lakad ay naging mabagal, ang kanyang mukha ay tila puno ng bigat na hindi maipaliwanag. Tumigil siya sa isang bahagi ng hardin, tahimik na lugar na malayo sa ingay ng lungsod. Pedro, Santiago, Juan, sumama kayo sa akin, sabi niya. Manatili kayo rito at magbantay habang ako'y nananalangin. Umupo ang tatlo, ang kanilang mga mata ay nakatingin sa Panginoon, habang si Jesus ay lumayo ng kaunti, nagpatira pa, at nagsimula ng manalangin. Ama, bulong niya, halos hindi marinig sa katahimikan ng gabi, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit hindi ang aking kalooban ang masusunod, kundi iyo. Habang nananalangin si Jesus, bumigat ang kanyang damdamin. Nararamdaman niya ang napakalalim na takot, ngunit higit dito, ang kanyang kagustuhang sumunod sa kalooban ng Ama. Ang pawis niya ay naging parang patak ng dugo na bumabagsak sa lupa. Sa di kalayuan, si Judas ay papalapit, kasama ang isang pangkat ng mga sundalo at tagapagbantay ng templo. Sa kamay niya, hawak ang isang lampara, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa. Ang tanda ay isang halik, ani Judas sa mga sundalo. Kung sino ang aking hahalikan, siya ang inyong huhulihin. Sa pagbabalik sa hardin, narinig ni Pedro ang mga yabag ng paparating na grupo. Nagising siya mula sa sandaling pagkaidlip at mabilis na bumangon. Panginoon, sabi niya, hinugot ang kanyang espada. May mga tao sa likuran ng hardin. Si Jesus, nakakaahon lamang mula sa kanyang panalangin, ay humarap sa kanila. Hindi siya nagpakita ng takot, sa halip, siya ay kalmado. Mga kaibigan, sabi niya, lumapit na ang oras. Paglapit ni Judas, huminto siya sa harap ni Jesus. Saglit siyang tumingin sa mga mata ng Panginoon, tila may pagsisisi. Ngunit itinuloy niya ang kanyang ginagawa. Yumuko siya at hinalikan si Jesus sa pisngi. Kaibigan, ani Jesus, ang kanyang tinig ay puno ng kabaitan, ito ba ang paraan upang ipagkanulo mo ang anak ng tao? Pagkasabi nito, sumugod ang mga sundalo at hinuli si Jesus. Si Pedro, na puno ng galit, ay mabilis na gumuhit ng espada at sinugatan ang tenga ng isa sa mga sundalo. Pedro, ibalik mo ang iyong espada sa kaluban, sabi ni Jesus. Ang lahat ng gumagamit ng espada ay mamamatay sa espada. At sa harap ng lahat, hinipo ni Jesus ang sugat ng sundalo at ito'y biglang gumaling. Napatingin ang mga sundalo sa kanya, ngunit agad din nilang isinagawa ang kanilang gawain. Itinali nila si Jesus at sinimulan siyang dalhin sa sinagoga. Ang mga alagad ay nagkanya-kanyang takbuhan, natatakot sa posibleng mangyari sa kanila. Ngunit si Pedro ay sumunod mula sa malayo, pinanood ang kanilang Panginoon na dinadala papalayo sa dilim ng gabi. Ang gabi ay umuusad ng mabilis, ngunit para kay Jesus, tila ang bawat sandali ay nagtatagal ng isang kahabaan. Hinila siya ng mga sundalo sa mga makipot na lansangan ng Jerusalem, patungo sa isang bulwagan ng sindryo na nagliliwanag lamang ng mga lampara sa langis. Ang tunog ng mga paa ng sundalo sa mga bato ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Tahimik si Jesus, ngunit ang mga sundalo ay walang tigil sa pagmumura at pang-insulto. Ito na ang tinatawag nilang hari ng mga Hudyo, sigaw ng isa, habang hinawakan ang kanyang balikat ng malakas. Nasaan ang iyong hukbo, hari? Hindi sumagot si Jesus. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang katawan ay puno ng sugat mula sa pagkakahuli. Habang sila ay papalapit, sumulyap si Pedro mula sa di kalayuan, nagtatago sa anino ng mga bahay. Hindi niya kayang iwanan si Jesus, ngunit ang takot ay humahadlang sa kanyang bawat hakbang. Ang bulwagan ng sindryo ay puno ng kaguluhan. Ang mga pinuno ng relihiyon, mga saserdote, eskriba,
at matatanda, ay naghihintay na si Jesus ay dalhin sa kanilang harapan. Ang ilan ay nakaupo, ang iba'y naglalakad-lakad, nagbubulungan ng kanilang plano. Ang layunin nila ay malinaw, kailangan nilang mahusgahan si Jesus ng mabilis upang maipasa ang kanyang kaso sa mga Romano bago mag-umaga. Dapat tayong maging maingat, sabi ni Caiaphas, ang pinakapunong saserdot. Kailangan nating palitawin na siya ay tunay na nagkasala ng paglapastangan. Nang si Jesus ay ipasok sa bulwagan, ang lahat ng mata ay napako sa kanya. Ang kanyang anyo ay mapayapa pa rin, ngunit ang katahimikan niya ay tila isang hamon sa mga naroroon. Ito na siya, bulalas ng isang eskriba. Ang taong tinatawag nilang Mesyas. Isa-isang lumapit ang mga huwad na testigo, ngunit ang kanilang mga salaysay ay salungat sa isa't isa. Sinabi niya na gigibain niya ang templo, at itatayo ito muli sa loob ng 3 araw, sabi ng isa, itinaas ang kamay na parang nanunumpa. Hindi. Ang sinabi niya ay wawasakin niya ang templo, at papalitan ito ng iba pang gawaing kamay, pagtutol ng isa pa, na agad na nagdulot ng pagtatalo sa pagitan nila. Nainis si Caiaphas. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit kay Jesus, na tahimik pa ring nakatayo sa gitna. Wala ka bang isasagot sa mga paratang nila? Tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Ang katahimikan niya ay parang punyal na tumatama sa bawat galit na tanong. Sa pangalan ng Diyos na buhay, sigaw ni Caiaphas, ikaw ba ang Kristo, ang anak ng Diyos? Sa pagkakataong ito, tumingin si Jesus sa kanya. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Ikaw na ang nagsabi, sagot niya. At sinasabi ko sa inyo, mula ngayon, makikita niyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating sa mga ulap ng langit. Nabigla ang bulwagan. Tumayo si Caiaphas, pinunit ang kanyang kasuotan bilang simbolo ng pagkasuklam. Hindi na natin kailangan ng iba pang saksi, sigaw niya. Narinig niyo ang kanyang paglapastangan. Ano ang hatol niyo? Karapat dapat siyang mamatay, sabay-sabay na sigaw ng mga naroroon. Matapos ang hatol, dinala si Jesus sa isang sulok ng bulwagan. Doon, siya ay pinagtatawanan at pinahirapan ng mga tagapagbantay. Kung ikaw nga ang propeta, sabi ng isa habang tinakpan ang kanyang mga mata, sabihin mo sa amin kung sino ang sumuntok sa iyo. Isa pang bantay ang sumampal sa kanya. Ang ilan ay dumura sa kanyang mukha. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang tahimik. Ang mga sugat at pasa sa kanyang katawan ay dumami, ngunit ang kanyang espiritu ay hindi natinag. Sa labas ng bulwagan, si Pedro ay nananatiling nakatago sa dilim. Ngunit hindi nagtagal, siya ay nakilala ng isang tagapaglingkod na babae. Ikaw ang isa sa mga kasama niya, hindi ba? Tanong ng babae, ang tinig niya ay puno ng pagtataka. Agad na umiling si Pedro. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot niya, ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas. Ilang sandali pa, isa pang tagapaglingkod ang lumapit. Sigurado ako, ikaw ay isa sa kanila. Ang iyong pananalita ay nagpapakita na ikaw ay taga-Galilea. Muling itinanggi ni Pedro, ngayon ay mas malakas ang kanyang pagtanggi. Hindi ko siya kilala, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Sa pangatlong pagkakataon, isang tao ang tumingin sa kanya at nagsabing, hindi mo maikakaila. Isa ka sa kanyang mga alagad. Sa takot na siya'y mahuli, sumumpa si Pedro. Hindi ko kilala ang taong iyon. Sa sandaling iyon, tumilaok ang tandang. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang tandang, 3 beses mo akong itatatwa. Natigilan si Pedro. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha habang tumalikod siya at tumakbong palayo, ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi. Habang nagbubukang liwayway, ang mga pinuno ng relihiyon ay nagtipon upang dalhin si Jesus kay Poncio Pilato. Alam nilang wala silang otoridad na ipataw ang parusang kamatayan, kaya kailangan nilang kumbinsihin ang gobernador na gawin ito para sa kanila. Sa bulwagan, si Jesus ay tahimik na nakatayo, ang kanyang mukha ay puno ng pasa ngunit ang kanyang espiritu ay nananatiling matatag. Ang mga pinuno ng relihiyon ay nagbubulungan, nagpaplano kung paano nila maipapasa ang kanilang layunin kay Pilato. Sa kabila ng sakit at kahihiyan, ang katahimikan ni Jesus ay nagsisilbing paalala ng kanyang layunin. Ang madilim na gabi ng pagtataksil at pagsubok ay magdadala sa kanya sa mas matinding hamon.
Ang sikat ng araw ay nagsisimula ng tumagos sa makikitid na lansangan ng Jerusalem. Ang mga pinuno ng relihiyon ay mabilis na nagtipon sa harap ng opisina ng gobernador. Si Jesus, nakatali ang mga kamay at may pasa sa mukha, ay tahimik na nakatayo sa gitna nila. Ang kaguluhan ng umaga ay bumabalot sa kapaligiran, ngunit tila nasa ibang mundo si Jesus, tahimik, payapa, at walang kahit anong bakas ng takot. "Buksan ninyo ang pintuan," sigaw ni Caiaphas sa bantay sa tarangkahan. May dalang mahalagang usapin para sa gobernador. Ang bantay, nakasuot ng mabigat na baluti ng Romano, ay sinipat si Jesus bago tumingin pabalik sa grupo. "Ano ang inyong akusasyon laban sa taong ito?" tanong niya ng malamig. "Kung hindi siya kriminal, hindi na namin siya dadalhin dito," tugon ni Caiaphas. Ang boses ay puno ng tiyaga ngunit may kasamang hinanakit. "Ipaalam mo kay Pilato na dapat niya itong harapin." Mabilis na lumakad ang bantay papasok sa bulwagan. Sa loob, si Poncio Pilato ay nakaupo sa mataas niyang upuan, hawak ang isang baso ng alak, habang binabasa ang mga ulat ng mga kaguluhan sa paligid ng Judea. Ang mukha niya ay bakas ng pagkayamot, ang araw ay kakaumpisa pa lamang, ngunit mukhang alam na niyang magiging mahaba ito. "May mga Hudyo sa labas, gobernador," sabi ng bantay. "May dalang bilanggo at nais kayong makausap." Huminga ng malalim si Pilato, tumayo, at tumingin sa labas ng bintana. Ipasok sila. Ang bulwagan ay napuno ng ingay nang ipasok si Jesus, at ang grupo ng mga pinuno ng relihiyon. Lumapit si Pilato sa harap at pinagmasdan si Jesus. Sa kabila ng pasa at sugat, ang anyo ni Jesus ay parang puno ng dignidad na hindi maipaliwanag. "Kayong mga Hudyo," bungad ni Pilato, "ano ang inyong reklamo laban sa taong ito? Sinusulsulan niya ang bayan laban sa aming batas," sigaw ni Caiaphas. Inaangkin niya ang kanyang sarili bilang hari. Siya'y nagiging banta sa kapayapaan ng imperyo. Itinagilid ni Pilato ang ulo, itinapon ang tingin kay Jesus. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong niya, ang tono niya ay may halong pagkamausisa. Tumingin si Jesus ng diretso kay Pilato. Hindi siya nagmadaling sumagot, ngunit nang magsalita siya, ang kanyang boses ay banayad ngunit puno ng bigat. "Ikaw na ang nagsasabi. Ang kaharian ko ay hindi mula sa mundong ito." Nagulat si Pilato sa sagot. Tumayo siya ng diretso, tumingin pabalik kay Caiaphas at sa kanyang grupo. "Wala akong nakikitang kasalanan sa taong ito." Nag-umugong ang galit mula sa mga pinuno ng relihiyon. "Hindi mo ba naunawaan? Inilalagay niya sa panganib ang bayan. Mula Galilea hanggang dito, pinapalaganap niya ang kanyang impluwensya." "Galilea?" tanong ni Pilato, bahagyang nagningning ang mga mata. "Kung siya'y taga-Galilea, hindi ito saklaw ng aking kapangyarihan. Dalhin niyo siya kay Herodes." Sa harap ni Herodes, si Jesus ay nanatiling tahimik sa kabila ng matitinding tanong at panunuya. "Narinig ko ang tungkol sa iyo," sabi ni Herodes, ang tono niya ay parang aliw. "Gumawa ka ng himala para sa akin. Sige, ipakita mo kung sino ka talaga." Ngunit walang tugon mula kay Jesus. Ang katahimikan niya ay lalong nagpasiklab ng inis kay Herodes. "Walang silbi," sigaw niya. "Ibalik siya kay Pilato." Muli, si Jesus ay dinala pabalik sa gobernador. Sa pagkakataong ito, si Pilato ay nagpakita ng labis na pagkabahala. Tumayo siya sa harap ng mga tao, sumigaw, "Wala akong nakikitang dahilan para patayin ang taong ito." Ngunit sumigaw ang mga tao. "Ipako siya sa krus." Nagbuntong hininga si Pilato, tinanaw ang nag-aalimpuyong galit ng masa. Sa kanyang isipan, ang kaligtasan ng kanyang posisyon bilang gobernador ay higit na mahalaga kaysa sa buhay ng isang tao. Hinugasan niya ang kanyang mga kamay sa harap ng lahat. "Ako'y walang kinalaman sa dugo ng taong ito," sabi niya. "Kayo ang bahala sa kanya." Ang sigaw ng masa ay lalong lumakas, habang ibinigay ni Pilato si Jesus sa kanilang mga kamay. Sa kabila ng lahat ng ito, si Jesus ay nanatiling tahimik. Sa sandaling yon, ang kanyang kapalaran ay selyado. Ang araw ay sumikat na ng husto, ngunit ang liwanag nito ay hindi nakapagbigay ng ginhawa sa mga kaganapan. Sa loob ng kampo ng mga sundalo, si Jesus ay dinala, pagod, sugatan, at walang kalaban-laban. Ang mga sundalo, sanay sa ganitong uri ng trabaho, ay hindi nag-atubiling gawin ang kanilang iniutos, torturin ang lalaki na ipinahayag bilang hari ng mga Hudyo. "Eto na ang iyong hari," sigaw ng isa sa kanila,
habang hinuhubaran si Jesus. Ang kanyang damit ay hinila mula sa kanyang katawan, at iniwan siya na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang balat ay puno ng mga latay mula sa flagelasyon na kanyang natamo sa sindryo. Isa sa mga sundalo ang dumampot ng matibay na latigo, gawa sa makapal na mga leather na may nakakabit na matutulis na buto at piraso ng bakal sa dulo. Sa bawat hampas nito, ang balat ni Jesus ay napunit, at ang dugo ay dumaloy mula sa kanyang likod. Walang awang paulit-ulit nilang hinampas ang kanyang katawan. "Nasaan ang iyong kapangyarihan ngayon, Hari?" tanong ng isa, tumatawa, habang binibilang ang bawat hampas. Sa kabila ng matinding sakit, walang kahit isang sigaw ang narinig mula kay Jesus. Tahimik niya itong tiniis, at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit, parang nagdarasal. Matapos ang matagal na pagpapahirap, ang mga sundalo ay nagpasya pang hamakin si Jesus. Isa sa kanila ang tumakbo palabas at bumalik na may dalang isang kumpol ng matitinik na sanga. "Kung ikaw ang hari," sabi niya habang hinuhugis ang mga sanga bilang isang korona, "nararapat kang magkaroon ng isang korona." Ipinasuot nila ang koronang tinik sa ulo ni Jesus, at bawat tulis nito ay tumusok sa kanyang anit. Ang dugo ay dumaloy pababa sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito pinansin. "Isuot natin siya ng kapa," sigaw ng isa, at kinuha ang isang lumang pulang balabal. Isinampay nila ito sa likod ni Jesus, habang ang iba ay kumuha ng patpat bilang huwad na setro. "Sumaludo tayo sa ating hari," sabi ng isa, sabay sipa sa kanyang tuhod upang siya'y mapaluhod. Tumawa ang mga sundalo habang sila'y nagbibiro. Isa sa kanila ay dumura sa mukha ni Jesus. Ang iba naman ay hinampas siya sa ulo gamit ang patpat, pinapalalim ang mga tinik ng korona sa kanyang anit. Matapos ang mahaba nilang pagpapahirap, hinubad nila ang balabal, at binalik ang kanyang lumang kasuotan. Inutusan nila si Jesus na dalhin ang kanyang instrumento ng kamatayan, ang krus. Kinuha niya ang mabigat na kahoy, at sinimulan niya itong buhatin palabas ng kampo. Ang bigat nito, kasabay ng pagod at sugat sa kanyang katawan, ay nagdulot sa kanya ng panghihina. Habang si Jesus ay naglalakad, ang mga tao ay nagtipon-tipon sa magkabilang panig ng daan. Ang ilan ay umiiyak, hindi makapaniwala sa nakikita nila, ngunit marami ang nanlilibak. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sigaw ng isang lalaki, "iligtas mo ang iyong sarili." Si Jesus ay hindi tumugon. Ang bawat hakbang ay tila mas mahirap kaysa sa nauna. Sa wakas, nang hindi na niya kayanin ang bigat ng krus, siya ay bumagsak. Napaluhod siya sa lupa, ang mukha niya ay tumama sa alikabok. Ang mga sundalo ay nagmura. "Kailangan natin ng tulong," sabi ng isa, tumingin sa paligid ng pulutong. "Hoy, ikaw," sigaw ng isang sundalo, tinuturo ang isang lalaking nagmamasid sa gilid ng daan. "Halika rito. Ikaw ang magdadala ng krus." Ang lalaking iyon ay si Sim ng Siren, isang dayuhan na dumaan lamang sa lugar. Wala siyang magawa kundi sundin ang utos. Kinuha niya ang krus mula kay Jesus at sinimulan itong dalhin, habang si Jesus ay dahan-dahang naglakad sa likuran. Habang papalapit sila sa lugar na tinatawag na Golgota, isang grupo ng mga kababaihan ang sumalubong sa kanila. Ang ilan ay umiiyak at tumatawag kay Jesus. Itinaas ni Jesus ang kanyang ulo at tumingin sa kanila. "Huwag kayong umiyak para sa akin," sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina ngunit malinaw. "Umiyak kayo para sa inyong sarili, at sa inyong mga anak." Ang mga salitang ito ay nagbigay ng bigat sa sitwasyon. Habang ang karamihan ay abala sa kanilang panunuya at panonood, may ilan pa rin na naantig ang puso sa kanyang pananampalataya sa kabila ng lahat ng ito. Sa wakas, narating nila ang Golgota. Ang lugar ay puno ng mga sundalo, mga kasangkapan sa pagpapako, at mga taong nagtipon upang manood. Si Jesus ay pinahiga sa krus, ang kanyang mga kamay ay itinali, at pagkatapos ay ipinako ng mahahabang pako. Ang tunog ng bakal na tumatama sa kahoy ay nagdulot ng kaba sa mga nanonood. Si Jesus ay hindi sumigaw, ngunit ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding sakit. Matapos maipako ang kanyang mga kamay at paa, itinaas ng mga sundalo ang krus, itinutok ito sa lupa, at iniwan siyang nakabitin. Ang krus ay tumayo sa harap ng lahat, ang katawan ni Jesus ay nakalaylay, at ang kanyang dugo ay patuloy na dumadaloy. Ang umaga ay umuusad ng dahan-dahan, ngunit para kay Jesus, ang bawat segundo ay tila masakit na walang hanggan. Ang bigat ng krus na kanyang dinadala ay nagpapalubha sa kanyang mga sugat.
Ang mga sundalo, walang pakialam sa kanyang paghihirap, ay patuloy na nagmamadali, sinisigawan siya upang bumangon sa tuwing siya'y nadadapa. Ang daan patungong Golgota ay napuno ng mga tao, ilan ay nakikiramay, ngunit marami ang nanonood lamang, mistulang ito ay isang palabas. Isang bata ang nakatayo kasama ang kanyang ina sa gilid ng daan. Inay, tanong niya, bakit nila ginagawa ito sa kanya? Ano ang kanyang kasalanan? Wala, anak, sagot ng babae, pinipigilan ang luha. Ngunit hindi lahat ay nakakakita ng katotohanan. Nadapa muli si Jesus, at sa pagkakataong ito, tila hindi na niya kayang tumayo. Ang mga sundalo ay nagmumura, galit na tumawag ng tulong mula sa mga manonood. Hoy, ikaw, sigaw ng isang sundalo, itinuturo ang isang lalaking nasa gilid ng pulutong. Halika rito, at buhatin mo ang krus niya. Ang lalaki, si Sim mula sa Cyrene, ay napaatras. Ako. Bakit ako? Wala nang tanong, sigaw ng sundalo, hinatak siya patungo kay Jesus. Walang magawa si Sim kundi sundin. Kinuha niya ang mabigat na krus mula kay Jesus, at sa sandaling iyon, isang mabilis na tingin ang nagpalitan sa kanila, isang tingin na puno ng pasasalamat mula kay Jesus, at pagkakaintindi mula kay Sim. Habang naglalakad si Sim, naramdaman niya ang bigat ng kahoy, ngunit higit sa lahat, ang bigat ng sitwasyon. Sino ba siya? Tanong niya sa sarili. Ano ang nagawa niya upang parusahan ng ganito? Habang patuloy ang paglalakbay, isang grupo ng mga kababaihan ang lumapit, umiiyak at nagluluksa. Ang ilan sa kanila ay lumuhod sa harapan ni Jesus, ngunit hindi siya tumigil upang kausapin sila. Sa halip, tumingala siya, ang kanyang tinig ay mahina ngunit malinaw. Huwag kayong umiyak para sa akin, sabi niya, umiyak kayo para sa inyong mga anak. Darating ang araw na sasabihin ng mga tao, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nanganak, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sapagkat kung ganito ang nangyayari sa punong lunsyan, ano pa ang mangyayari sa tuyo? Ang mga salitang ito ay nagdulot ng katahimikan sa pulutong. Ang mga kababaihan ay nagpatuloy sa pagluha, ngunit ngayon ay may halong takot sa kanilang mga puso. Sa gitna ng kanyang paghihirap, si Jesus ay nagbigay pa rin ng babala, isang paalala ng mas malaking kasawian na darating. Sa wakas, narating nila ang Golgota, ang lugar ng kamatayan. Ang mga sundalo ay nagmadaling maghanda. Ipinatong nila ang krus sa lupa, at pinahiga si Jesus dito. Ang tunog ng mga martilyo at pako ay nagsimulang magbigay ng nakakatakot na ritmo. Ang mga nanonood ay napaatras, ngunit walang tumigil sa pagpapahirap. Ang bawat martilyo ay parang dagok sa puso ng mga nanonood na nagmamahal kay Jesus. Ang kanyang ina, si Maria, ay naroroon, nakatitig habang ang kanyang anak ay ipinapako sa krus. Hawak niya ang kamay ni Juan, ang alagad na malapit kay Jesus. Maria, sabi ni Juan, huwag kang titingin. Sobrang sakit nito para sayo. Ngunit hindi siya umatras. Hindi ko siya iiwan, sagot niya. Hanggang sa huli, mananatili akong kasama niya. Matapos maipako ang kanyang mga kamay at paa, itinaas ng mga sundalo ang krus, at ito'y bumaon sa lupa. Ang katawan ni Jesus ay nakabitin, ang bigat nito ay nagpapalala sa kanyang mga sugat. Ang dugo ay patuloy na dumadaloy mula sa kanyang mga kamay, paa, at noo. Sa ilalim ng krus, ang mga sundalo ay naglalaro ng baraha upang paghati-hatian ang kanyang mga damit. Ito na ang iyong gantimpala, hari, sabi ng isa habang tumatawa. Isa pa ang tumayo at naglagay ng karatula sa itaas ng krus. Ang nakasulat, ito ang hari ng mga Hudyo. Kung siya nga ang hari, sigaw ng isa sa mga nanonood, iligtas niya ang kanyang sarili. Ngunit si Jesus ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa langit, at sa kabila ng sakit, tila siya ay nananalangin. Sa tabi ng kanyang krus, 2 kriminal ang nakapako rin. Ang isa sa kanila ay tumingin kay Jesus, ang mukha nito ay puno ng galit. Kung ikaw ang Kristo, sigaw niya, iligtas mo ang iyong sarili, at kami. Ngunit ang isa pang kriminal ay sinaway siya. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw at ako ay nararapat lamang sa ating parusa, ngunit ang taong ito ay walang kasalanan. Pagkatapos, tumingin siya kay Jesus. Panginoon, sabi niya, alalahanin mo ako kapag pumasok ka sa iyong kaharian. Tumingin si Jesus sa kanya, at sa kabila ng kanyang paghihirap, ngumiti siya ng bahagya. Tinitiyak ko sa iyo, sabi niya, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso.
Ang araw ay nagsimulang madilim kahit na nasa kalagitnaan pa lamang ito ng tanghali. Ang hangin ay tila bumibigat at ang mga tao ay nagsimulang magtanong-tanong. Ano ang nangyayari? Tanong ng isa. Bakit biglang dumilim? Si Maria, nakatingin pa rin sa kanyang anak, ay nagtanong kay Juan. Bakit nangyayari ito, Juan? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Hindi ko alam, sagot ni Juan, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit ang lahat ng ito ay parang bahagi ng plano. Ang kalangitan ay patuloy na dumidilim, at ang Golgota ay tila nakalubog sa kakaibang katahimikan. Ang hangin ay puno ng mabibigat na buntong hininga, mga bulungan, at ang mahinang pag-iyak ng mga nanonood. Si Jesus, nakapako sa krus, ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang katawan ay halos hindi na gumagalaw dahil sa matinding sakit at hirap na nararanasan niya. Ang mga nanonood, ilan ay naroon upang mangutya, at ilan ay naroon upang magluksa, ay hindi maialis ang kanilang mga mata sa krus. Isang sundalo ang tumingin pataas, nagtataka sa kakaibang dilim na bumalot sa araw. Hindi normal ang araw na ito, sabi niya sa kanyang kasama. Parang ang kalangitan ay umiiyak. Ngunit ang kanyang kasamang sundalo ay tumawa lamang. Huwag kang maniwala sa mga kwentong iyan. Isa lang itong tao. Sa ilalim ng krus, si Maria ay tahimik na umiiyak habang hinahawakan ang kamay ni Juan. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy ng walang tigil, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Sa kabila ng sakit, hindi niya kayang iwan ang kanyang anak. Juan, sabi niya sa mababang tinig, hindi ko na kayang makita ang paghihirap na ito. Ngunit alam kong dapat akong manatili. Maria, sagot ni Juan, si Jesus ay nagpakita ng lakas sa lahat ng ito. Ang kanyang lakas ay nagmumula sa isang bagay na higit pa sa atin. Sa kabila ng lahat ng ito, si Jesus ay nagtipon ng natitirang lakas upang magsalita. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit malinaw. Eloi, Eloi, lama sabachthani, sinabi niya, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang mga nanonood ay nagulat. Ang ilan ay tumingin sa isa't isa, hindi maintindihan ang kanyang sinabi. Tinatawag niya si Elias, sabi ng isa. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Isang sundalo ang kumuha ng esponja, nilagyan ito ng suka, at iniabot ito kay Jesus gamit ang isang tungkod. Uminom ka, sabi niya. Ngunit si Jesus ay bahagya lamang na bumuka ang bibig. Sa tabi ng krus, ang isa pang sundalo ay nakatitig kay Jesus. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa at pagkalito. Ano ba talaga ang kasalanan niya? Tanong niya. Bakit siya kailangang parusahan ng ganito? Hindi ko alam, sagot ng kanyang kasama. Ngunit tila may kakaiba sa taong ito. Habang tumatagal, ang hangin ay tila lalong bumibigat. Ang katawan ni Jesus ay halos hindi na gumalaw at ang kanyang hininga ay naging mas mahina. Ngunit sa huling sandali, siya ay tumingala at nagsalita sa pinakamalinaw niyang boses. Natapos na, sabi niya, at pagkatapos ay huminga siya ng malalim bago tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling yon, ang lupa ay biglang nayanig. Isang malakas na lindol ang nagpayanig sa Golgota, dahilan upang ang mga tao ay magsigawan at magtakbuhan. Ang mga bato ay nagbagsakan, at ang templo sa Jerusalem ay nabalita ang nahati ang kurtina mula itaas hanggang sa ibaba. Anong nangyayari? Sigaw ng isa sa mga sundalo, habang ang kanyang mga kasamahan ay nagtatakbuhan palayo. Ngunit ang isa sa kanila ay nanatili, nakatitig kay Jesus, ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkaunawa. Tunay ngang siya ang anak ng Diyos, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, ang ilan sa mga tagasunod ni Jesus ay nanatili malapit sa kanya. Si Maria, na ngayon ay nasa harap ng krus, ay halos hindi makagalaw dahil sa matinding lungkot. Si Juan ay tahimik na tumayo sa tabi niya, sinusubukang magbigay ng lakas. Natapos na, bulong ni Juan. Ngunit ang sakit nito ay parang hindi matatapos. Ang gabi ay mabilis na dumating, at ang mga tao ay unti-unting nagsuwian. Ang katawan ni Jesus ay nanatiling nakabitin sa krus, ngunit hindi ito maiiwan doon ng matagal. Ang batas ng mga Hudyo ay nag-utos na ang mga katawan ay kailangang alisin bago ang Sabbath. Lumapit si Jose ng Arimatea, isang mayaman at iginagalang na kasapi ng Sanhedrin, kay Pilato upang hilingin ang katawan ni Jesus. Gusto kong bigyan siya ng maayos na libing, sabi niya.
Sa kabila ng kanyang takot na maaaring ituring siyang kasabwat ni Jesus, ang kanyang puso ay nag-udyok sa kanya na kumilos. Matapos ang pahintulot ni Pilato, ang katawan ni Jesus ay maingat na ibinaba mula sa krus. Si Maria ay sumugod upang hawakan ang katawan ng kanyang anak, ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa kanyang mga sugat. "Anak ko," bulong niya, "hindi ko alam kung paano ko ito matatanggap." Ang katawan ni Jesus ay binalot sa isang malinis na tela, at inilagay sa isang bagong libingan na inukit sa bato. Isang malaking bato ang ginulong upang takpan ang pintuan ng libingan, at ang gabi ay tuluyang dumating, nagdadala ng katahimikan sa mga nanlulumo. Ang gabi ay tahimik na tahimik. Ang buong paligid ng libingan ni Jesus ay balot ng kadiliman at katahimikan. Ang mga sundalong nagbabantay sa labas ng libingan ay inaantok na. Sa kabila ng kanilang pagod, mahigpit ang kanilang pagbabantay, ang libingang ito ay naiiba, at sila iinatasan na tiyaking walang makakapasok upang kunin ang katawan. Sa kabila ng katahimikan ng gabi, ang kalangitan ay tila puno ng isang di maipaliwanag na tensyon. Ang hangin ay may halong lamig na hindi karaniwang nararamdaman sa mga gabi sa Jerusalem. Ang ilang sundalo ay nagbubulungan habang ang iba naman ay nagbabantay ng tahimik. "Bakit tayo nagbabantay ng isang libingan?" tanong ng isa. "Patay na ang taong ito. Ano pa ang magagawa niya?" "Hindi mo ba narinig?" sagot ng isa pang sundalo. "Sinabi nilang babangon siya sa ikatlong araw." Ngunit sino ang maniniwala roon? Ang umaga ng ikatlong araw ay nagsimulang dumating. Ang unang sinag ng araw ay unti-unting sumilip sa kalangitan, nagdadala ng liwanag sa madilim na paligid. Bigla, isang malakas na lindol ang yumanig sa buong lugar. Ang lupa ay tila nabuhay, at ang mga sundalo ay natumba sa lakas ng pagyanig. "Ano yon?" sigaw ng isang sundalo, sabay takbo palayo sa libingan. Sa gitna ng lindol, isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa paligid ng libingan. Isang anghel, nakasuot ng nakakasilaw na puti, ang bumaba mula sa langit. Ang kanyang presensya ay nakakatakot at banal, at ang kanyang mukha ay parang kidlat na nagliliwanag sa lahat ng bagay sa paligid. Ang malaking bato na nakatakip sa pintuan ng libingan ay gumulong palayo nang walang kahirap-hirap sa utos ng anghel. Ang mga sundalo, na balot ng takot, ay nahulog sa lupa na parang mga patay. Ang bawat isa sa kanila ay hindi na gumalaw, mistulang nawalan ng ulirat dahil sa sobrang pagkabigla. Sa loob ng libingan, isang milagro ang naganap. Si Jesus, na nakahimlay sa loob ng 3 araw, ay bumangon mula sa kamatayan. Ang kanyang mga sugat ay nandoon pa rin, ngunit hindi na siya nagdurusa. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan at liwanag na hindi maipaliwanag. Tumayo siya, tumingin sa paligid, at naglakad palabas ng libingan. Sa labas, ang liwanag mula sa anghel ay patuloy na nagliliwanag, parang nagbibigay pugay sa kanya. Si Jesus ay tumayo sa harap ng libingan, at sa sandaling yon, ang buong mundo ay nagbago. Ang kamatayan ay nagapi, at ang buhay ay nagtagumpay. Habang ang lindol ay unti-unting humupa, ang mga kababaihan na malapit kay Jesus, si Maria Magdalena, Maria na ina ni Santiago, at iba pang kasama nila, ay dumating upang tingnan ang libingan. Ang kanilang mga kamay ay may dalang mga pabango, balak nilang alagaan ang katawan ni Jesus, ngunit sila'y nagulat nang makita ang malaking bato na nakagulong palayo. "Sino ang gumulong ng bato?" tanong ni Maria Magdalena, ang kanyang boses ay puno ng kaba at pag-aalala. Sa kanilang paglapit, nakita nila ang anghel na nakaupo sa ibabaw ng bato. Ang kanyang tinig ay maaliwalas ngunit puno ng otoridad. "Huwag kayong matakot," sabi ng anghel. "Alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Hindi siya narito, siya'y bumangon na, gaya ng kanyang sinabi. Halikayo, tingnan niyo ang lugar kung saan siya nahimlay." Ang mga kababaihan ay lumapit, at ang kanilang mga puso ay napuno ng takot at saya. Nakita nila na ang libingan ay walang laman. Wala roon ang katawan ni Jesus. Ang kanilang mga luha ng lungkot ay napalitan ng mga luha ng kagalakan. "Pumunta kayo at sabihin sa kanyang mga alagad," sabi ng anghel, "na siya'y bumangon mula sa kamatayan at mauuna siya sa inyo sa Galilea. Doon niyo siya makikita." Ang mga kababaihan, bagamat nanginginig pa rin, ay mabilis na umalis upang sundin ang utos. Habang tumatakbo sila, ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at pananabik. Sa daan, biglang lumitaw si Jesus sa kanilang harapan. "Kapayapaan ang sumainyo," sabi niya.
Napatigil ang mga kababaihan, at ang kanilang mga mata ay nanlaki sa sorpresa. Agad silang lumuhod sa kanyang harapan, hinawakan ang kanyang mga paa, at sumamba. "Huwag kayong matakot," sabi ni Jesus, ang kanyang tinig ay puno ng kabaitan. "Pumunta kayo at sabihin sa aking mga kapatid na pumunta sa Galilea. Doon nila ako makikita." Habang nagaganap ito, ang mga sundalong nagbabantay sa libingan ay nagmamadaling bumalik sa mga punong saserdot upang ibalita ang nangyari. "May isang anghel," sigaw ng isa. Bumukas ang libingan, at ang katawan ng lalaki ay nawala. Nag-usap-usap ang mga punong saserdote at mga pinuno. "Hindi natin maaaring hayaan ang kwento nilang ito na kumalat," sabi ng isa. "Sabihin niyo na ninakaw ng kanyang mga alagad ang kanyang katawan habang kayo'y natutulog. Bibigyan namin kayo ng sapat na pera upang manahimik." Tinanggap ng mga sundalo ang pera, ngunit ang kwento ng pagkabuhay ni Jesus ay mabilis na kumalat sa buong Jerusalem. Walang sinuman ang makakapigil sa paglaganap ng balita. Ang balita ng muling pagkabuhay ni Jesus ay mabilis na kumalat sa mga tagasunod niya, ngunit hindi lahat ay agad na naniwala. Ang takot at kalituhan ay nanatili sa puso ng karamihan. Ang mga alagad, na nagtatago pa rin dahil sa takot sa mga pinuno ng relihiyon, ay nagtipon sa isang bahay sa Jerusalem. Ang kanilang mga boses ay mababa, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabahala. "Paano ito nangyari?" tanong ni Santiago, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Ang kanyang libingan ay walang laman, ngunit hindi pa rin tayo makasiguro." Sinabi na ng mga kababaihan na nakita nila siya, sagot ni Pedro, naglalakad paikot sa silid. "Ngunit paano natin malalaman kung ito'y totoo?" "Hindi natin alam," sabi ni Tomas, na nakasandal sa dingding. "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang sugat sa kanyang mga kamay at inilalagay ang aking daliri roon." Ang kanilang pag-uusap ay naputol nang biglang may nagpakita sa gitna nila. Walang pinto o bintana ang nabuksan, ngunit naroon si Jesus, nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay puno ng liwanag at kapayapaan. Ang mga alagad ay napaatras, ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkamangha. "Kapayapaan ang sumainyo," sabi ni Jesus, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may otoridad. Tumayo siya at tumingin sa bawat isa sa kanila. Ang katahimikan ng silid ay napuno ng presensya niya. "Panginoon," sigaw ni Pedro, sabay luhod sa harapan niya. Ang iba pang mga alagad ay lumapit din, at ang kanilang mga mata ay napuno ng luha. "Bakit kayo nag-aalinlangan?" tanong ni Jesus, itinataas ang kanyang mga kamay upang ipakita ang mga sugat sa kanyang palad. "Narito ako. Tingnan niyo ang aking mga kamay at paa. Ako nga ito." Ang lahat ay napuno ng saya, maliban kay Tomas, na nanatiling tahimik sa isang sulok. Tumingin si Jesus sa kanya, at lumapit. "Tomas," sabi ni Jesus, ang kanyang tinig ay puno ng kabaitan, "ilapit mo ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan, kundi maniwala." Nanginig si Tomas habang inilapit ang kanyang kamay. Nang hawakan niya ang sugat ni Jesus, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. "Aking Panginoon at aking Diyos," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Tomas," sagot ni Jesus, "naniniwala ka dahil nakita mo ako. Mapalad ang mga hindi nakakita at gayon may naniniwala." Pagkatapos ng kanilang pagkikita, iniutos ni Jesus sa kanyang mga alagad na magpunta sa Galilea. "Doon ninyo ako makikita muli," sabi niya. "At magkakaroon tayo ng mas maraming panahon upang pag-usapan ang mga bagay na darating." Ang paglalakbay patungo sa Galilea ay puno ng pananabik at kaba. Ang bawat alagad ay may kanya-kanyang iniisip tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Habang naglalakad sila, ang tanawin ng malalawak na burol at lawa ay tila nagbibigay ng panibagong pag-asa sa kanilang mga puso. Pagdating nila sa isang bundok na sinabi ni Jesus, nakita nila siya roon, naghihintay. Ang kanyang presensya ay puno ng otoridad at kapayapaan. Lumuhod sila sa harapan niya, ngunit may ilan pa rin na nag-aalinlangan. "Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay sa akin," sabi ni Jesus, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. "Kaya't humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Binyagan niyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sundin ang lahat ng aking iniutos sa inyo. At tandaan niyo ito, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon."
Ang mga alagad ay napuno ng inspirasyon. Ang kanyang mga salita ay parang apoy na nagpaalab sa kanilang mga puso. Ngayon, malinaw na sa kanila ang layunin ng kanyang muling pagkabuhay. Sa huling sandali ng kanilang pag-uusap, si Jesus ay tumingin sa kanila ng may pagmamahal. Mayroon pa kayong maraming bagay na dapat gawin, sabi niya. Ngunit huwag kayong matakot. Ipinangako ko ang Espiritu Santo na magbibigay sa inyo ng lakas upang magpatuloy. Habang sila'y nakatingala, ang kanyang anyo ay unti-unting umangat mula sa lupa. Ang kalangitan ay nagliwanag habang siya'y pumailan lang pataas, hanggang sa mawala siya sa ulap. Paano natin ito sisimulan? Tanong ni Pedro matapos ang mahabang katahimikan. Sisimulan natin sa pagsunod, sagot ni Juan. Ginawa niyang malinaw ang kanyang layunin. Tayo ang magdadala ng kanyang mensahe sa buong mundo. Ang araw ay sumikat na may kakaibang liwanag sa umaga ng Jerusalem. Ang mga alagad, na ngayoy muling nabuo at nagkakaisa, ay nagtipon sa isang bahay upang pag-usapan ang mga sinabi ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang kaba, pananabik, at panibagong layunin. Sinabi niya na ipangaral natin ang kanyang mga salita sa lahat ng bansa, sabi ni Pedro, naglalakad paikot sa maliit na silid. Ngunit paano tayo magsisimula? Wala tayong sapat na kaalaman, at mas lalo na ang lakas. Pangako niya, sagot ni Juan, na ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng lakas. Dapat tayong maghintay at manalangin hanggang sa dumating siya. Si Maria, ang ina ni Jesus, ay naroroon din, tahimik na nananalangin kasama nila. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng lakas sa iba, bilang paalala ng pananampalatayang ipinamalas niya sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan. Sa mga sumunod na araw, ang mga alagad ay nanatili sa Jerusalem, patuloy na nananalangin at nagtitipon-tipon. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa, ngunit may mga pagkakataon din ng pag-aalinlangan. Paano natin malalampasan ang takot sa mga pinuno ng relihiyon? Tanong ni Andres. Nasa atin ang pananampalataya, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay napakalakas. Hindi tayo nag-iisa, sabi ni Santiago, tumingin sa iba. Ang mga salitang iniwan niya ay buhay. Ang espiritu na ipinangako niya ay darating, at tayo'y magiging higit pa sa ating iniisip. Dumating ang araw ng Pentecosts. Ang mga alagad ay nagtipon sa iisang lugar, nananalangin ng sabay-sabay. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang kanilang mga puso ay nag-aalab sa pananabik. Biglang, isang malakas na ugong ang narinig, parang isang malakas na hangin na bumalot sa buong bahay. Ang bawat isa sa kanila ay nagulat, ngunit hindi natakot. Ang kanilang mga mata ay naliwanagan habang isang kakaibang liwanag ang bumalot sa paligid. Sa gitna ng kanilang pagkamangha, may lumitaw na parang mga dila ng apoy na bumaba sa bawat isa sa kanila. Ang apoy ay hindi nakakasunog, ngunit nagbigay ng kakaibang lakas at kapayapaan sa kanilang mga puso. Ang mga alagad ay napuno ng Espiritu Santo. Ang bawat isa sa kanila ay nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika, mga salitang hindi nila alam ngunit nagmumula sa kanilang mga labi. Anong nangyayari? Tanong ni Tomas, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Paano tayo nakakapagsalita ng ganito? Ang Espiritu ng Diyos, sabi ni Pedro, ang kanyang mukha ay puno ng liwanag. Ito ang kanyang pangako, na tayo'y bibigyan ng lakas upang magpatotoo sa lahat ng tao. Sa labas ng bahay, ang mga tao ay nagtipon, naguguluhan sa naririnig nila. Ang mga dayuhan mula sa iba't ibang lugar ay narinig ang mga alagad na nagsasalita sa kanilang sariling wika. Ano ito? Tanong ng isa. Paano nalalaman ng mga lalaking ito ang aming wika? Lasing lang sila, sabi ng isa pang lalaki, tumatawa. Walang himala dito. Ngunit si Pedro ay tumayo, puno ng tapang na hindi pa niya ipinakita noon. Mga kababayan, sigaw niya, na nagdala ng katahimikan sa pulutong. Hindi kami lasing, gaya ng inyong iniisip. Ang nangyayari ngayon, ay ang katuparan ng sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng Propeta Joel, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ang inyong mga anak ay maghahayag ng aking salita. Habang nagsasalita si Pedro, ang kanyang mga salita, ay parang espada na tumatagos sa puso ng mga nakikinig. Isinalaysay niya ang tungkol kay Jesus, ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan, at ang kanyang muling pagkabuhay. Ang pulutong ay napuno ng takot at pananabik, at marami ang lumapit sa kanya. Ano ang dapat naming gawin? Tanong ng isa sa kanila, ang kanyang boses ay nanginginig.
Magsisi kayo, sabi ni Pedro, at magpabinyag sa pangalan ni Jesus Kristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin niyo ang Espiritu Santo. Sa araw na yon, libu-libong tao ang tumanggap kay Jesus at nagpabinyag. Ang buong Jerusalem ay napuno ng balita tungkol sa bagong pananampalataya, at ang mga alagad ay nagsimula ng lumabas upang ipahayag ang mensahe sa bawat sulok ng lungsod. Ngunit hindi naging madali ang kanilang misyon. Ang mga pinuno ng relihiyon, na babahala sa lumalaking bilang ng mga tagasunod ni Jesus, ay nagsimulang magplano upang sila ipigilan. Si Pedro at Juan, na patuloy na nangangaral sa templo, ay dinakip ng mga pinuno ng relihiyon at dinala sa harap ng Sanhedrin. Sa anong kapangyarihan kayo nangangaral ng mga bagay na ito? Tanong ng isa sa mga saserdot. Sa pangalan ni Jesus Kristo ng Nazaret, sagot ni Pedro, puno ng tapang. Ang taong inyong ipinako sa krus, ngunit binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Ang Sanhedrin ay nagulat sa tapang ng mga alagad. Paano nagkaroon ng ganitong katalinuhan ang mga taong ito? Tanong ng isa. Hindi ba't mga ordinaryong tao lamang sila? Ngunit sa kabila ng kanilang pagdududa, hindi nila maikakaila ang epekto ng kanilang mga salita. Ang mga pinuno ng relihiyon ay nagbanta sa kanila, ngunit hindi sila nagpatinag. Sa kabila ng banta, ang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang misyon. Ang kanilang pananampalataya ay lumalim, at ang kanilang mga gawa ay nagdala ng pagbabago sa maraming buhay. Sa bawat araw, ang kanilang bilang ay lumalaki, at ang mensahe ni Jesus ay lumalaganap sa buong rehiyon. Hindi na ito mapipigilan, sabi ni Juan habang sila'y nagtitipon isang gabi. Ang kanyang salita ay buhay, at ito'y magpapatuloy hanggang sa dulo ng mundo. Ang Jerusalem ay nagising sa panibagong araw, ngunit ang hangin ay puno ng kakaibang enerhiya. Sa bawat sulok ng lungsod, ang pangalan ni Jesus ay binibigkas, sa mga lansangan, sa mga pamilihan, sa mga tahanan. Ang mga tao, kapwa Hudyo at dayuhan, ay dumagsa upang marinig ang mga salaysay ng kanyang muling pagkabuhay. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga alagad ay abala sa kanilang misyon. Si Pedro, na dating puno ng pag-aalinlangan, ay naging pangunahing tinig sa pagtuturo ng mabuting balita. Kasama si Juan, pumunta siya sa templo upang ipangaral ang katotohanan tungkol kay Jesus. Mga kapatid, sabi ni Pedro sa malaking pulutong na nagtipon sa harap ng templo, ang Diyos, sa kanyang awa at pagmamahal, ay ibinigay si Jesus bilang alay para sa ating mga kasalanan. Siya'y namatay, ngunit siya'y muling nabuhay. Siya ang daan patungo sa kaligtasan. Ang mga tao ay nakinig ng mabuti, ang kanilang mga puso ay tila hinahaplos ng bawat salita. Ang ilan ay tumingin sa isa't isa, nagtatanong ng may pananabik. Paano natin matatanggap ang kaligtasang ito? Tanong ng isa. Magsisi kayo at magpabinyag sa pangalan ni Jesus Kristo, sagot ni Pedro, ang kanyang boses ay puno ng kasiguruhan. At tatanggapin niyo ang Espiritu Santo. Sa araw na yon, libo-libo ang sumama sa kanilang grupo. Ang simbahan ay lumago, hindi lamang sa bilang kundi sa pananampalataya. Ang bawat bagong mananampalataya ay nagdala ng panibagong apoy sa pagpapalaganap ng mensahe ni Jesus. Sa kabila ng tagumpay, hindi nawala ang panganib. Ang mga pinuno ng relihiyon, na babahala sa lumalaking impluwensya ng mga alagad, ay nagtipon upang planuhin kung paano sila mapipigilan. Huwag nating hayaang kumalat ang kanilang mga turo, sabi ng isa sa mga saserdot. Ito'y banta sa ating tradisyon at kapangyarihan. Makalipas ang ilang araw, si Pedro at Juan ay muling dinakip habang nangangaral sa templo. Sila'y dinala sa harap ng Sanhedrin, kung saan sila'y mahigpit na tinanong. Hindi ba't sinabi na namin sa inyo, na huwag na kayong magturo sa pangalan ng taong ito, sabi ng punong saserdot, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ngunit heto kayo, pinupuno niyo ang Jerusalem ng inyong mga aral. Tumayo si Pedro, puno ng tapang na mula sa Espiritu Santo. Mas nararapat na sundin namin ang Diyos kaysa sa tao, sagot niya. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay, ang kanyang pinako niyo sa krus. Siya ngayon ay binigyan ng kapangyarihan bilang tagapagligtas. Nagngit-ngit ang mga pinuno ng relihiyon. Patayin natin sila, sigaw ng ilan. Ngunit ang isa sa mga kasapi ng Sanhedrin, si Gamaliel, ay tumayo at nagsalita. Mga kababayan, sabi ni Gamaliel, mag-ingat kayo sa inyong gagawin sa mga taong ito.
Kung ang kanilang gawain ay mula lamang sa tao, ito'y maglalaho. Ngunit kung ito'y mula sa Diyos, hindi niyo sila matatalo, at baka kayo pa ang matagpuan na lumalaban sa Diyos. Sa payo ni Gamaliel, ang mga alagad ay pinalaya, ngunit hindi bago sila pinalo at binantaan. Sa kabila ng paghihirap, ang mga alagad ay nagalak. Mapalad tayo na tayo'y nagdusa para sa kanyang pangalan, sabi ni Pedro, habang sila'y nagtipon sa isang bahay upang manalangin. Hindi tayo titigil, dagdag ni Juan. Ang mensahe niya ay kailangang umabot sa bawat sulok ng mundo. Ang misyon ng mga alagad ay nagpatuloy. Sila'y naglakbay mula sa Jerusalem patungo sa iba't ibang bayan at nayon. Ang bawat hakbang ay puno ng hamon, ngunit ang kanilang pananampalataya ay mas matatag kaysa sa anumang balakid. Isang gabi, habang si Pedro ay nananalangin, nakatanggap siya ng isang pangitain. Sa pangitaing iyon, nakita niya ang isang malaking tela na bumaba mula sa langit, puno ng iba't ibang uri ng hayop. Pedro, sabi ng isang tinig, kumain ka. Hindi ko magagawa yon, Panginoon, sagot ni Pedro. Ang mga hayop na ito ay itinuturing na marumi. Kung ano ang nilinis ng Diyos, huwag mong ituring na marumi, sabi ng tinig. Pagkatapos ng pangitain, isang grupo ng mga tao ang dumating upang hilingin kay Pedro na pumunta sa bahay ni Cornelio, isang Romanong opisyal. Bagamat may pag-aalinlangan, sumama si Pedro. Sa bahay ni Cornelio, nakita niya ang isang malaking grupo ng mga gentil na nagtipon upang makinig sa salita ng Diyos. Ngayon ko nauunawaan, sabi ni Pedro, na ang Diyos ay hindi nagtatangi. Ang kaligtasan ay para sa lahat, Hudyo man o gentil. Habang nangangaral si Pedro, ang Espiritu Santo ay bumaba sa mga nakikinig, tulad ng nangyari sa mga alagad sa Pentecosts. Ang mga gentil ay nagsimulang magpuri sa Diyos, at sila'y nagpabinyag bilang tanda ng kanilang pananampalataya. Ang kaganapang ito ay nagbukas ng pintuan para sa mas malawak na misyon. Ang mga alagad ay nagpatuloy sa paglalakbay, nagtatayo ng mga simbahan sa iba't ibang lugar, at nagpapalaganap ng mabuting balita sa lahat ng tao, anuman ang kanilang lahi o pinagmulan. Ang kanyang salita ay buhay, sabi ni Pedro sa isang pagtitipon. At hindi ito mapipigilan ng sinuman. Congratulations sa pag-abot sa dulo ng video na ito. Gusto naming malaman kung sino talaga ang tumutok hanggang sa huli. Magkomento ng salitang Renacido upang ipakita na natapos mo ito at bahagi ka ng kamanghamanghang paglalakbay na ito. Tingnan natin kung ilan sa inyo ang nakumpleto ang misyon na ito.